Mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Welcome back po sa Kimunting Channel, ang Secure Healing Island. At so kung bago pa lang po kayo sa aking channel, huwag niyong kalimutan mag-like and comment. And huwag niyong kalimutan mag-subscribe. And pakipindot meron pa notification bell para lagi po updated sa tuwing meron pa akong mga bagong upload na video. No? Kumusta po yung lahat mga kapatid? Mapagpalang gabi po sa ating lahat. No? Sa lahat po ng mga kapatid ko sa spiritual, mga brosis, at sa lahat po ng nanonood po, at sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa akin at patuloy na nanonood sa aking video, no? Kahit madalas lang tayo makapag-upload ng video, no? Dahil sa kadalanan na may ginagawa din tayong mga gampanin, no? Sa araw-araw, no? Hindi lang naman pagbablog o pagtuturo sa spiritual yung ginagawa ko, kundi mayroon din akong mga ginagawang iba, no? Kaya maraming salamat po sa patuloy, at maraming salamat din po sa mga kumuha sa akin ng gamit, no? Na nakikilala ko dito sa YouTube at naging friends ko na sa FB, no? At sila mismo yung nakapagpatunay sa ating gamit, no? Kung gaano ito ka-legit. Kasi hindi naman ako magsasalita mga bro. Hindi ako magsasalita kung sasabihin ninyo anong bisa nito, hindi ba ito pinuputukan ng bala, hindi, o yung mga radar niya ganun siya, pero kayo na mismo yung magpatunay. Kasi mahirap naman ako kung mismo nanggaling sa aking bibig. Mas mabuti pong sa inyo po nanggaling, kasi kumukuha kayo ng gamit sa akin, bumibili kayo, o kayo na ang bahala magpatunay sa aktual na kapahamakan. Sa aktual, diyan na yan gagana, no? At kung may magtitesting man sa gamit, nasa sa inyo po yan, kasi ako wala naman akong karapatan, no? Kung ano yung ipagpatunay nyo, no? Na para makita talaga ninyo, no? Kung ang gamit ba talaga ay mabisa, no? Sa inyo. Depende talaga yan sa tao, no? Pero para sa akin mga kapatid, sa amin bawal yung magtitesting ng gamit, no? Bawal talaga. Maliban na lang sa inyo, kasi kayo man ang naghawak, pero once na maipakita na sa inyo kung ano ang bisa nito, ay wag nyo nang ulit-ulitin pa, no? Kasi magkakasala na po tayo dyan sa bantay o espiritu ng mayroon sa gamit, no? Kasi tulad po ng sabi ko sa inyo noon, na ang gamit may nananahan diyang espiritu, na kung tayo nagkasa niyan, tayo nagluhod niyan, tayo nagbuhay niyan, no? Para magkaroon siya ng bisa, magkaroon siya ng espiritu na pagsuot natin kakaiba yung pakiramdam natin, tayo yung makalaga, no? Tayo yung makalaga, hindi natin testingin yung gamit, hindi natin susubukan yung gamit kung ano ba talaga yung antas, ano ba talaga yung niya, kung paano ba siya gumana, no? Kasi magtatampo dyan yung espiritu, magtatampo yan. Tulad po ng sabi ko po sa inyo noon, pag ang espiritu magtatampo, kaya nga ang ibang gamit nagpapawasak na lang, no? Nagpapawasak na lang kasi ayaw ng espiritu na magamit pa, no? Ayaw ng espiritu, kasi ang nagdadala puro testing, testing ng testing, di ba po? Pero kaya po nasabi ko, nasa inyo po yan. Wala na po akong dyan. Pag nasa inyo ng gamit, labas na po ako dyan. Kayo na mismo, basta ang paalala ko sa inyo, pag once na ipakita na po sa inyo, stop na. Stop na yung
Kasi ihahayag naman yun sa aktual na kapahamakan. Maraming nakakuha sa akin ng gamit. Nagpapasalamat ako sa kanila kasi mangilan-ngilan na lang yung tinitesting nila yung gamit ko, no? Kadalasan yung iba talaga sa aktual nila nakikita, no, yung kapahamakan talaga. Tulad ng taga Cebu, no? Yung ginuha niya sa akin, salsagan maya-maya yon. Nagbundol sila ng motor. Nagragasak yung motor. Doon. Nagsalpukan yung dalawa, yung nakabangga niya. Maraming sugat, pero siya nagtataka talaga siya na hindi talaga siya natumba. Walang galos yung katawan niya. Yan, isa yan sa patunay na ang gamit natin may buhay. Diyan na natin makikita. Diyan na tayo sa sumampalataya na naligtas tayo, no? Naligtas tayo sa ganyan na kapahamakan, sa ganong kalakas na impact sa motor, no? Kaya kung wala tayong gamit, malamang napaglamayan na tayo, no? Kaya yun, nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil hinayag niya yung kapangyarihan na sa aktual na kagipitan, tiyak pong maliligtas. Basta sundin lang po ang tagubilin, no? Kaya yun po, no? Tsaka sa mga gusto ng tagnipas na cross, no? Electrum tagnipas na cross, no? Yan. Mga bago ko po itong kasa. Yan. Electrum tagnipas na cross. May baon siya dito sa ilalim, no? Material spiritual. May baon siyang ura dito at mutya ng kidlat, no? Yan. Yan po mga kapatid. Yan, dito naman sa amin mga kapatid, kasi dito dito talaga nung una, wala talagang wala yung mga bao, wala yan dito. Bihira lang siguro yung tuga-tuga lang. Alam niyo po yung tuga-tuga, yung kaloob ba? Oh. Pero kadalasan talagang ginagamit dito sa amin, sa mga matatanda, ito talagang tagnipas na cross. Itong tagnipas na kahoy. Napakasimpleng tignan, no? Napakasimple. Isa lang itong pinakasimple na gamit namin dito ng mga taga Siquijor. Yan. Yan. Pero may mga sundalo na rin nagpatunay, no? Nagpatunay sa gamit na ito, no? Na umatak sila ng gira na hindi man lang sila tinatamaan ng bala o nililihisan sila ng bala, no? Yun nga yung walang ura yun. Dinadala lang nila yon. Dinadala niya, isang tagnipas lang. Walang ura, walang spiritual na nakalagay, no? Sumampalataya lang siya. Kahoy lang dala niya, ito lang tagnipas. Pagkatapos ng bakbakan, lumabas siyang ligtas, no? Kahit isa wala siyang sugat. May mga galos lang dahil sa gagapang talaga pag sagira na, no? Kasi iba talaga yung iba yung gira kaysa sa binabaril ka doon sa daan. Yun, ka pa pag gira talaga, marami yung Kaya yung ginawa niya, gumapang siya. Nakagalos-galos yung dito niya. Pero lumabas siya na wala siyang walang tama. Wala siyang tama.
Ito lang yung dinala niya. Yan. Ang tagnipas, mga kapatid, dito sa amin tinatawag itong tagnipas kasi hari siya sa Tagalihis, no? Sa katunayan yan, tatlong klase yan. Meron tagnipas, meron tipas, merong panipas. Tatlong klase yan. Pero sa amin yung ginagamit talaga namin, yung iba taga dito, panipas yung ginagamit na. Pero ang ginagamit ko, tagnipas talaga. Iba yung tagnipas. Iba yung ano niya, antas niya sa pagka kahoy niya, yung bertod niya, no? Kaya dito sa amin, ito talaga yung pangunahin na ginagawa naming medalyon. Kaya hindi lang mga banyaga yung bumibili nito, pati na rin po yung mga sundalo, mga bumibisita dito, ang iba mga antingero, ang iba mga pulis. Ito lang yung binibili nila. Ito lang. Sa ngayon na panahon na dito sa amin, may mga bao na kami, no? May mga bao na kami ng isang mata, walang mata, mga ganyan. Pero nung unang panahon talaga, ito talaga yung ginagamit ng matatanda dito. Ang tagnipas na kahoy. Ito lang. Sapat na pandipinsa na siya, no? Lalo na sa atin, sa mga kapahamakan sa daan, no? Sa disgrasya. Tagalihis talaga siya, tas sa kulam din, lilisan ka din ng mga kulam at barang, no? Lilihisan ka din, at pati na rin yung mga sakuna, no? Kasi hindi natin alam, no? Nagda-drive, nag-ano tayo ng motor, nagmamaniho tayo ng motor, hindi natin yung alam yung kapahamakan, no? Kaya mainam ito dalhin, itong tagnipas na cross, no? Nung una, wala talaga to. Walang nilalagay lang dito, plain lang. Pero mabisa na siya. Mas matindi na yung ganito kasi may ura na siya, no? Material spiritual na siya. May ura na siya sa ilalim. Ang radar nito, tagalihis, di putukan, rebuelta, no? Lakas, liksi, no? Di makalabit yung gantilyo. Yan yung ano nito, radar nito. At mabisa dito sa mga kulam, no? Sa mga palipad hangin, mga barang, no? Maano talaga, titipas lang talaga yung mga panganib at mga gawa ng tao. Basta't mayroong ganito, itong tagnipas. Pinakasimple na medalyon. Yan. Pinakasimple pero pinakamabisa, no? Sa tulong ni Yahweh, no? Pinakamabisa dito. Yan, may baon po siya sa ilalim. Ito lang talaga yung ginagamit namin nung unang matatanda dito. Kung yung pumunta ako doon sa bundok, si tatay, wala naman siyang wala siyang mga bao, no? Wala siyang mga bao, kundi ito lang yung nakita ko sa katawan niya. Ito lang. Ito lang, at saka ito din yung binabahagi niya sa kanyang mga pasyente. Ito lang. Nagaanting din siya. Nagagawa din siya ng mga pero mga kahoy yung gamit niya.
kagaya ng panipas, tagnipas, tipas. Ginagamit niya. Ito yung ginagamit niya. Ito din yung binahagi niya sa mga pasyente niya. Kagaya ng mga kinulam, mga sundalo. Yan. Tsaka pwede din ang bata nito magdadala, no? Kahit bata, pwede po. Bata, matanda, babae, lalaki, pwede. Wala siyang bawal. Ang akin lang, kung sakaling kukuha kayo nito, no? Alam niyo naman ito, no? Kasi nag-vlog na ako tungkol dito, no? Itong tagnipas, no? Kaya lang limitado lang yung paggawa ko nito, no? Kasi ang nakita ko doon sa bundok, nung nagbundok ako, talagang mahirap talaga hanapin ito kasi maraming kagaya ito eh. Maraming yung dahon niya, maraming yung kapwa dahon pareho din yung hugis, pareho yung figura niya, pero mahihirapan ka talaga pag hindi mo susuriing mabuti. Talagang uuwi ka talagang wala kang makuha. Oh. Kasi 'di ba nag-vlog ako nung una. Nakita niyo po yung dahon, no? Yung dahon, nakita niyo po 'yon. Para siyang lagari, no? Na malapad. Yun. Pero kahit binablog ko na 'yon, kahit pinipicturean niyo pa 'yon, pati yung puno na hindi pa nagawang medalyon, pag hindi talaga kayo swertehin sa paghahanap nito, kahit bihasa pa kayo sa paghunting ng mga kahoy, hindi talaga niyo makikita ito kasi marami itong ka-look-alike eh. Maraming maraming magkamukha, pero hindi siya original na tagnipas, no? Maraming mga kahoy dun sa bukid na kagaya din dito, no? Ang kahibahan lang dito, ang kahoy nito para siyang mangga, no? Para din siyang kakao yung nito. Tignan niyo ha. Kukunin ko, mayroon pa ako natira dito. Yan. Ito 'yon. Yan. Ito yung sampol sa tagnipas na kahoy. Yan. Kung titignan nyo, para siyang mangga. Para din siyang para ding linog. Alam niyo po yung linog, no? May mga Bisaya na nakakilala ng linog na kahoy. Para din po siyang kakao, no? Kasi kung titignan niyo po yung niya, balat niya, may pagka-green siya. Yan po. Diyan po tayo maguguluhan, no? Kasi pagdating natin ng bundok, hindi na natin alam eh. 'Di ba po? Samut-sari na yung mga kahoy na makikita natin. No, samut-sari na. Ako nga, sabi ako sa inyo yung totoo mga kapatid, ako nga kahit bihasa na ako maghanap ng kahoy na ganito, minsan malilito pa ako, no? Malilito pa ako, minsan mali pa yung madala ko. Malilito pa ako sa sa kahoy. Kasi hindi lang naman kagaya ng pinakita ko sa inyo yung dahon, hindi lang naman yung dahon yung nyo eh. Tatandaan nyo eh. Maraming ganong klaseng dahon. Marami po. Marami. Kaya mahirapan po kayo na maghanap nito. Maliban na lang talaga sa yung sanay na talaga.
Kaya yung nahanap ko, kunti lang. Isang puno lang yung nahanap ko. Ganito lang kalaki. Ganito lang yung ano niya, yung ganito lang yung taba niya, yun ganito lang. Yan. Isang puno lang yung nakita ko. Kasi nag-ubos talaga eh, no? Meron naman doon sa doon sa dito sa amin na sa isang bukid, pero malayo talaga, malalaki yung tagnipas doon, no? Yun ang tinatawag na bandilaan, no? Doon malalaki yung tagnipas doon. Yan. Kaya limitado yung nagawa ko nito, no? Kaya sa mga gusto po, available po ating tagnipas, electrum tagnipas na cross, no? Pwede sa bata, pwede sa matanda, no? Pwede babae at lalaki. Pwede dalhin kahit saan, no? Wala pong bawal. Pero pag nasa inyo na po itong gamit, meron akong isisin sa inyo na bawal, na dapat ninyong sundin at dapat ninyong maintindihan, no? Kung ano yung papatakaran, no? Kasi mga kapatid, tulad po ng sabi ko po sa inyo noon, hindi lang po ako nagbibinta ng gamit na purkit makukuha na po ninyo sa akin, wala na po akong pakialam sa inyo, no? Wala na po akong kuhan sa inyo. Hindi po ganon. Pag makakuha po kayo sa akin ng gamit, responsibilidad ko po kayong pangalagaan, gabayan kahit saan po kayo magpunta, no? Responsibilidad ko po kayong ipanalangin kada gabi, no? Hindi ako kagaya ng iba na pagbili ng gamit, goodbye na, no? Basta't magkapira lang. Ako habang buhay pa ako, ginagabanan ko ang tungkulin ko para pangalagaan ko po kayo, no? Kasi may mga tao rin ako, mayroon din ako nasasakupan, no? Na pinapangalagaan ko din, no? Kaya ano man ang yung mga tanong nila, sa abot ng aking mga kaya, sinasagot ko talaga, no? Ano ito, paano ito gamitin, bakit ganito bro, ano ito, ana, ganyan. Yan. Sinasagot ko po talaga, no? Kaya ganun po ako, no? Ganun po ako mag-alaga ng mga taong nagtitiwala sa akin, no? Nagtitiwala po sa akin. Kasi kailangan na talaga dito sa mga kapatid, basta nandito tayo sa spiritual, kailangan lang natin yung paniniwala natin, higpitan yung paniniwala natin, no? Hindi lang sa gamit, kundi sa Kanya, sa ating Diyos na si Yahweh. Kasi Siya yung nagliligtas sa atin, Siya yung nagbabasbas sa gamit nito. Tayo, ginagawa lang niya tayong instrumento, no? Na kasangkapanin niya dito sa mundong ito upang magkasa ng gamit, upang maging kasador ng pang-espiritual na gamit, no? Para sa lahat ng mga taong nagtitiwala at sumasampalataya sa banal nating Diyos na si Yahweh. Kaya yun lamang po, no? Sa mga gusto po ulit, PM lang po sa akin. Available po ito. Pwede po tayong magpadala sa ibang bansa, no? Ang papadalhan po natin sa ibang bansa ay post office, no? Medyo matagal man dalhin, matagal man makarating, pero makakaasa po kayo basta't kumpleto po yung address, pangalan, seal number,
no? Kumpleto po yung address nyo, kailangan ko po talaga yan. Kahit nandito lang po kayo sa Pilipinas, kailangan ko po talaga yan, no? At saka seal number, no? Pangalan, seal number, apelyido, yan, address, yan yung kailangan ko po talaga. At saka kung nandito naman kayo sa Pilipinas, ipapadala po natin through LBC or GRS, no? Diyan po yung ano ko kasi yung mga ibang ano kumukuha sa akin ng gamit, diyan ko po pinapadala. Yung mga katulad ng mga bao, tulad ng mga medalyon, no? Mga bao isang mata, bao walang mata, ganito, salsagan maya-maya. Yan yung ano ko, mga gamit na pinapadala natin, no? Kaya hanggang sa muli po, sana po ay patuloy po ninyo ang suportahan sa aking susunod na i-upload, no? At iba-vlog, no? Basta next time, no? Tuturo ko po dito sa inyo yung kapamaraanan, no? Kung paano talaga suriin yung mutya ng kidlat, no? Ito ba'y dumidikit sa magnet? Ang dumidikit lang ba sa magnet ang tunay na mutya ng kidlat o hindi? Malalaman po natin yan sa susunod po nating pagbabalik at pagbablog po dito. So maraming salamat po. Ito po ang Secure Island, and Merry Christmas po sa inyong lahat. Mahal ko po kayo. Yahweh bless us po sa ating lahat.